Ngayon po, makikinig po tayo ng salita ng Panginoon at tignan po natin kung ano po yung ituturo ng Diyos sa atin. Okay, dahil sabi niya sa John 8:32, alam niyo po ba kung bakit kailangan natin makinig sa salita ng Panginoon? Dahil sa kanyang salita sabi niya, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. You will know the truth and the truth will set you free. Yung katotohanan po na yan ay wala pong iba kundi yung ating napapakinggan na salita ng Panginoon. Every time na tayo po ay dumagalo sa Bible study na ito. At lalong lumalawak po yung pangunawa natin, lalong lumalalim po yung pagkakakilala natin sa Panginoon dahil sa ating naririnig na katotohanan. At yan po ay ang magpapalaya sa atin. Pero bago po tayo magpatuloy mga kapatid, pwede po bang samahan ninyo ako sa pagyuko para po tayo po ay madalangin. Dakila o Diyos, salamat po muli sa pagkakataon ito na kami po ay makikinig ng inyong mga banal na salita. At dalangin namin, O God, na gawin mo pong matabang puso ang puso ng bawat isa. At Lord, allow us to focus, O God, inutulog po namin ang aming mga isip at puso sa inyo. Natamnan niyo po ng inyong mga salita para yun po ang maging gabay ng bawat isa kung paano po kami mamumuhay na naaayon po sa inyong mga kalooban. Lord, we continue to invite the Holy Spirit, O God, na siya po magbigay sa amin ng kaunawaan. Siya po, Panginoon, ang siyang mag-intervene, O Lord, in our midst, Panginoon, para po sa ganun, ang mga bagay na ito na aming pag-aaralan ay tatanggapin po namin ng buong puso dahil ito po ay katotohanan na iyong gustong malaman ng bawat isa, O God. Lord, ako lamang po ay iyong instrumento. Cover me with your precious blood as you anoint your word, O God, and anoint your servant word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay? So, saan po ba tayo lalaya? Maaaring okay, nandiyan po tayo sa loob ng bilangguan. Ang gusto niyo po bang sabihin, maaaring ang tanong po ng bawat isa is, Pastor, ang gusto niyo po bang sabihin, ikiskalayaan mo na sa rehas na ito? Pwede, hindi imposible. Hindi po imposible na dahil sa katotohanan na malalaman mo at ipapasa isa sa pamuhay mo ay pwedeng maging dahilan para ikaw po ay makalaya sa bilangguang rehas na yan. Pero kailangan din po natin malaman na meron pong isang bilangguan na mas nakakatakot, isang bilangguan na mas kakilakilabot. Yan po yung bilangguan ng kasalanan, yan po yung bilangguan ng akala natin, no? Mga bagay na akala natin ay tama o mga bagay na ating ginagawa ng paulit-ulit sa ating buhay na akala natin ay nakakalulog sa Panginoon. Pero hindi pala. Ito yung bilangguan ng kaignorantihan. Maaaring din tayo ay bilanggo sa maling akala or maaaring tayo din po ay bilanggo sa maling pananaw. Ano? Bilangguan din po yan kasi nakakulong ka sa sarili mong pananaw na akala mo ay tama. Pero salamat sa Panginoon dahil sa mga napapakinggan natin na salita ng Diyos ay nabubuksan yung ating kaisipan at naaalis yung blindfold natin, naaalis yung nakatakip sa ating mga mata para makita natin yung liwanag, yung makita natin yung pag-asa na gustong ibigay po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam niyo po kasi mga kaibigan, sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, sabi po niya dyan, ang demonyo, ang Diyos ng mundong ito, alam niyo po ba kasi, ang Diyos po ng mundong ito ay wala pong iba kundi ang demonyo. Kaya ang mundong ito ay napakagulo, napakasama, napakadilim. It's because yung Diyos ng mundong ito ay wala pong iba kundi ang demonyo. Pero nung nilikha po ng Panginoon ang mundong ito, kasama na po yung tao, sina Adan at Eva, napaka-perfecto po ng pagkakalikha nila. Napaka-perfect po ng plano ng Panginoon sa mundong ito at sa tao po na kanyang likha. Pero dahil po sa paglilinlang ng demonyo kay Eva, ayan po, nagkasala po ang tao at mula po noon ay yung po pagkakasala na yan ay hanggang narating ang generasyon na ito. Even right at this time, ang demonyo po ay kumikilos sa mundong ito. Kaya yan, nakakagawa po tayo ng kasalanan na natitempt po tayo, na ipupush tayo para gawin ang mga bagay na masama sa paningin ng ating Diyos. Kahit alam natin na masama, nagagawa natin kasi nandun yung kapangyarihan ng demonyo para mag-call sa tao.
Pero salamat sa Diyos dahil nandito ka ngayon sa presensya ng Panginoon. And in the presence of God, the God is the God. Ang ating Panginoong Yesus mismo. Okay? Sa presensya ng Panginoon, ang walang ibang Diyos doon kundi siya mismo. And outside, sa labas ng presensya ng Panginoon, ay kaharian ng demonyo yan. At ang demonyo ang nagkakari. Kaya mapalad po ang bawat isa sa atin dahil nakikita po natin at tayo po ay nakakaloob sa presensya po ng ating Panginoon. Okay? Kasi kung bakit kailangan po na malaman natin ito? Dahil sabi niya, babasahin natin dyan sa 2 Corinthians 4:4, ano? Ang demonyo, tinatakpan niya yung mga mata ng mga ayaw mananampalataya. Ang demonyo, walang ginagawa kundi takpan ang ating mga mata para hindi natin makita yung pag-asa. Para ang makita lang natin is kadiliman o kasamaan ng ugali ng ating kapwa. Tinatakpan ng demonyo ang ating mata para hindi natin makita yung mga mabubuting nangyayari sa ating buhay. Tinatakpan ng demonyo ang ating mga mata para ang makikita lang natin is yung rehas lang. At yun lang ang parang kahihinatnan natin. Pero ang Panginoon can go beyond that iron bars. Ano? Ang plan ng Panginoon ay napakaganda po para sa isang tao. At alam niyo po, ang isang pamamaraan ng demonyo para bilagin ang tao is sa mamamagitan ng mga bagay na ginagawa natin ng paulit-ulit mula pa noon dahil sa nakikita natin na ginagawa ng ating mga ninuno. Nagigigawa tayo, pero kung hindi natin alam na hindi pala yun nakakalugod sa Diyos. Kaya din po ang sinasabi ng Panginoon na mula sa kanyang salita ay malalaman natin ang katotohanan. Ano po ba ang tinutumbok natin sa umagang ito? Dahil napapalapit na po ang tundas, the world celebrates All Saints Day. Kaya yan, busy na naman ang mga traffic enforcers, naghahanda na naman ang mga tao para i-manage ang traffic dahil napakalaking selebrasyon yan dito sa mundong ito, yung pag-alala sa mga patay. Pero ano po ba masasabi ng Biblia? Dahil tayo mga kapatid ay pinamumutuan po ng salita ng Diyos at gusto ng Panginoon na malaman natin ang katotohanan. Dahil may mga tao na mayroong pag-iisip na kahit hindi na ako manampalataya ngayon, or kahit hindi ako maniwala ngayon, gagawin ko pa rin kung anong gusto ko rin. I-enjoy ko pa rin lahat ng mga bagay na nandito sa mundo, mga bisyo, mga ugali, na kahit na alam natin na pangit at kasalanan sa Panginoon, ay sige, i-enjoy ko pa rin. Kasi akala nila, kapag namatay sila, pwede silang maipanalangin ng ibang tao at sila ay mailigtas. Nandun yung isang paniniwala sa isip nila na, kahit magsalita dyan, basta hindi ako maniniwala sa'yo kasi di ba, kapag namatay ako, ipapanalangin ako ni brother, or ipapanalangin ako ng ating kapatid, or ipapanalangin ako ng ating tatay na pastor, o yung kapatid ko na alagad ng Diyos. Meron tayong gano'n na pag-iisip. Pero dito po sa salita ng Panginoon, tignan po natin kung ano ang sinasabi niya para sa gano'n ay maintindihan natin. Dahil marami ang nagkakamali sa maling akala. Di ba? Dahil sa maling akala, marami po ang napapariwala. That's why the word of the Lord also says, sabi niya, my people are being destroyed because of lack of knowledge. Nasisira ang ating mga alagad o nasisira ang ating mga anak dahil sa kakulangan o kawalan ng kaalaman tungkol sa katotohanan mula sa salita ng Diyos. Pero salamat sa Diyos, ikaw at ako ay nandito ngayon, Bible study, para malaman natin ang gustong iparating ng Diyos sa bawat isa sa atin. So in Ecclesiastes chapter 9 verse 5, tignan po natin kung ano po ang sinasabi ng Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Sabi niya dyan, ang totoo, alam ng buhay na tao na mamamatay siya. Pero ang patay ay walang nalalaman. Wala na rin siyang gantimpala matatanggap at makakalimutan. At makakalimutan na. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang gusto mong ipagawa nito? Gusto mong ipakita ng salita ng Diyos sa atin kung ano ba ang mangyayari sa isang tao na namatay na. Pwede, kasi tinutumbok natin, pwede pa bang ipanalangin ang isang patay? Pwede pa ba na kapag ako ay namatay tapos hindi ako nanampalataya o hindi ako nagsilbi sa Panginoon, pwede ba akong ipanalangin ang kapwa ng mga tao na buhay para ako ay mailigtas? Ito po
po ang kasagutan ng salita ng Diyos. Sabi niya, ang isang tao na buhay, may kaalaman siya na siya ay mamamatay. At one point tayo po ay mamamatay. Itinakda po ng Panginoon na tayo po ay mamamatay. Pero hindi po natin alam kung kailan. Pwede naman natin sabihin kay Lord ngayon na, Lord, wag naman ngayon, di ba? Alam ko ba na mamamatay ako, pero wag naman ngayon. Pwede natin sabihin niya. Pero ang Diyos pa rin ang masusunod kung kailan kanya kukunin. Kaya pwedeng tayo, pwedeng ako, pwede niya kunin mamaya, pwedeng ikaw, pwede niya kunin mamaya. Pero salamat tayo, kailangan natin maghanda. Meron tayong pagkakataon na maghanda bago po tayo mamamatay. At sabi ko ng ating binasa kanina na ang isang buhay pa, alam niya, may aware siya, alam niya na siya ay mamamatay o alam niya ang mga mangyayari sa kanyang buhay habang nabubuhay siya dito sa mundo ito. Pero kapag isang tao ay patay na, wala na siyang kamalayan. Wala na. Nagtapos na yung kanyang buhay. Yan po ang ibig sabihin niya. Wala na siyang kaalaman. At alam niyo po, isa pong versikulo doon sa Hebrews chapter 9 verse 57 na sabi niya doon na just as people are destined to die once, kung ang isang tao ay itinakda na mamatay, pagkatapos ng pagkamatay ay paghuhukom. Okay? Kaya ang isang tao tinakda na mamamatay at pagkatapos ng kamatayan mayroong paghuhukom. Kaya kailangan pag-ingatan pala natin ang ating buhay. Huwag natin sabihin na, ay, tsaka na lang ako magsisisi kapag nasa grave na ako. Hindi po. Wala na po tayong pagkakataon doon sa ilalim ng lupa. Wala na po tayong pagkakataon kapag kinuha ng Panginoon ang ating hininga. Wala na pong pagsisisi dahil doon na po nagtapos ang lahat. At para po mas maintindihan natin ang tinutumbok po natin mga kaibigan, puntahan po natin yung kwento nila, Lazarus at saka yung mayaman. Si Lazarus po ay isang pulubi at ang isang karakter dito is yung mayaman ng tao. Napakayaman ng tao ito. Napakasagana ng kanyang mesa. Punong-puno ng pagkain. Tapos ang gara ng kanyang damit. Pero si Lazarus ay isang pulubi. Punit-punit ang kanyang damit. Gutom na gutom. Tapos nauuhaw. Tapos meron pa siyang mga skin disease, na dinidilaan siya ng aso. So, ibig sabihin talaga nakakaawa yung kalagayan ni Lazarus. Tapos nandun lang siya sa tabi at ang ginagawa niya, hinihintay niya na may mahulog na butil ng kanin mula sa mesa ng mayaman. Bakit kaya kailangan niya maghintay ng butil ng kanin na maluhulog o malalaglag? At yun ang pupulutin niya, nakakainin niya. Alam mo ba ang ibig ipaliwanag mo to? Ay, yung mayaman, mga kaibigan, ay naging madamot. Hindi siya nag-share. Imagine punong-puno yung mesa niya ng masasarap na pagkain. At nandun lang sa tabi si Lazarus na naghihintay na sana bigyan man lang na, ikatikim man lang na yung kung ano man ang sobra sa kanyang mesa. Pero ano nandun sa kwento, naghihintay lang si Lazarus na mahulog na butil ng kanin mula sa mesa ng mayaman. Pero alam niyo po ang nangyari. Pagkatapos po ng kwentong ito, namatay silang pareho. At si rich man, yung mayaman, ay dumiretso doon sa impyerno, doon sa Hades, doon sa place of torment, paghihirap, nandoon siya. Tapos si Abraham naman, pumunta siya doon sa bosom of, si Lazarus naman, pumunta siya doon sa bosom of Abraham. Nandun yung presensya ng Panginoon, he was being comforted. At nakita ng mayaman, nung tumingalan siya, sabi niya, ay bakit nandiyan si Lazarus? Hindi siya nasusunog, hindi kagaya ko na nandito at nahihirapan ako, nasasaktan ako, sabi niya. Kaya umiling siya kay Father Abraham, sabi niya, Amang Abraham, pwede ba utusan mo si Lazarus na kahit i-dip niya lang yung kanyang daliri sa tubig, tapos lagyan niya lang yung ating dila dahil uhaw na uhaw ako dito sa impyerno. Pero ano po ang sabi ni Lazarus, sabi ni Abraham sa kanya, in verse 26, ano po ang makikita natin? Nakasagutan ni Abraham kay rich man na napunta doon sa place of torment o torment ng paghihirap. Sa verse 26 of Luke chapter 16, okay? Luke chapter 16 verse 26, sabi niya, isa pa, kasi sabi ni Abraham, hindi pwede.
Kasi nung nabubuhay ka, napakasagana ng buhay mo, tapos si Lazarus naghihirap. Kaya tinanggap mo na ang reward mo. Kaya ngayon, dahil sa kadamutan mo, dahil sa pagiging makasarili mo, pagiging sakim mo, hindi ka marunong mag-share ng iyong kayamanan, ng iyong blessing, ayan tuloy, napunta ka sa place of torment o sa lugar na kung saan ay napaparusahan ka. Kaya yung kahilingan niya na bigyan siya ni Lazarus ng kahit drop of water lang. Sabi ni Abraham, hindi maaari ang sinasabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid at ang nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid. Kaya ang ibig sabihin, mga kapatid, kung ang isang tao ay namatay na at yung kanyang buhay, yung habang siya ay nabubuhay, ay hindi niya ginugol sa Panginoon, hindi siya nagsilbi sa Panginoon, hindi siya nanampalataya sa Panginoon, hindi siya naniwala sa Panginoon, hindi niya ginawa ang kalooban ng Diyos, iisa lang po ang patutunguhan niya, kundi ang impyerno. At sabi ng salita ng Diyos, hindi pwedeng mag-crossover. Ang mga nasa langit ay hindi pwedeng bumaba para tulungan yung mga nasa impyerno, at yung mga nasa impyerno naman ay hindi pwedeng pumunta sa langit. When the time comes, when the time is up, kapag tapos na ang oras natin sa mundong ito, mga kaibigan, at hindi natin pinaniwalaan, hindi natin binigyan ng panahon ang salita ng Diyos at ang Diyos na mamuno sa ating buhay, na iwasto at ituwid ang ating buhay. Kung kukunin po niya ang ating buhay, mga kapatid, may dalawang kahihinatnan lang po ang tao. Impyerno at ang presensya ng Diyos, ang arian niya sa langit. At hindi pwedeng mag-crossover. Kaya, ano ang gusto natin tumukin dito? In relation to sa sinaselebrate po ng mundong ito, na akala natin ay tama. Marami po sa atin ang akala natin, di ba, ipapanalangin na lang ako ni brother kapag namatay na ako. Hindi po, mga kapatid. Ang panalangin po pa lang ay dapat habang buhay ang isang tao. Huwag po tayong maging ignorante para hindi po tayo mapunta sa impyerno. Maniwala po tayo ngayon. Magsilbi po tayo ngayon. Alisin po natin sa ating isip na di bali nakasalalay sa kapatid na ito na maiiwan ako ay mamatay. Bahala na lang siya, maunalangin sa akin para mapunta rin ako sa kaharian ng Diyos. Pero nakita po natin sa kwentong ito, mga kaibigan, na may pagitan ang langit at lupa at hindi pwedeng mag-cross over ang mga tao na nasa langit papuntang impyerno, and at the same time hindi pwedeng mag-cross over ang mga tao sa impyerno papuntang langit. Kaya wala po, hindi po natin pwedeng ibahin ang destinasyon ng mga patay na. Okay? Ang mga patay na, wala na. Hindi na po natin pwedeng palitan ang kanilang mga destination. So ano po ang gagawin natin? Kung ganun po pala ang mangyayari, ano po ang gagawin natin? Habang tayo po ay nabubuhay, mga kapatid, dito po yung panahon, this is the day of salvation. Sabi niya, yung araw na ito, ano po ang ibig sabihin? This is the day of salvation. Yung araw na ito, ngayon na, habang buhay ka, habang may hininga ka, habang may kalakasan ka, habang wala ka pa sa grave, habang wala ka pa sa ilalim ng lupa, magsilbi ka, manampalataya ka. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Okay? Huwag natin paniwalaan na katuwian natin pinaniniwalaan na pwede tayong ipanalangin ng mga buhay. Hindi po pala, mga kapatid, napakalinaw po ng sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya in Ecclesiastes chapter 9 verse 10, kung titignan po natin ang verse 10, sabi niya dyan, kung ano man ang gagawin natin sa mundo ito, okay? Gawin mo ng buong mong makakaya ang iyong ginagawa dahil wala ng trabaho roon sa lugar ng mga patay na patutunguhan mo. Wala ng pagpaplano roon, wala na rin kaalaman at karunungan. Yes po. Ano ang ibig sabihin ng salita ng Panginoon? Habang tayo ay nabubuhay, gawin na natin ang pagsisilbi, gawin na natin ang pananalangin, gawin na natin ang pagbabahagi ng nagawa ng Panginoon sa ating buhay, gawin na natin ang mga bagay na nakakalugod sa Panginoon, o magpasalamat na tayo sa mga tao na dapat natin pasalamatan,
natin, i-appreciate na natin yung mga tao sa paligid natin. Bakit? Kasi kung wala na sila, o kung ikaw ang nawala, wala ka ng pagkakataon. Kaya sabi na sa ating binasa, kung ano ang pwede natin gawin ngayon, gawin na natin ng buong buo. Dahil baka mamaya, wala pa kayong pagkakataon. Kaya kung may nagawa tayong kasalanan, humingi na tayo ng tawad. Kung mayroon tayong nasaktan, mag-sorry na tayo. Huwag na natin sabihin, next week na lang. Kasi di ba, mahaba pa ang panahon. What if hindi tayo umabot ng next week? Di ba na, mag-I love you na lang ako kay misis ko kapag 50 years anniversary namin. What if hindi kayo tapos ng 50 years? Di ba? Magpasalamat na lang ako sa mga officers na tumutulong sa akin mamaya. O what if hindi ka umabot mamaya? Kaya sabi ng salita ng Panginoon, kung ano ang pwede natin gawin ngayon, gawin na natin ang buong buo. Dahil kapag ikaw ay nakarating na sa ilalim ng lupa, o kapag ikaw ay pumasok na sa loob ng kabaong, yan po ang ibig sabihin niya, wala na tayo pwede gawin. Okay? Kaya, ano ang isang lesson na makikita natin dito mga kapatid? It's time to redeem these remaining days. Then, we thank the Lord, buhay pa tayo. Alam niyo ba, kada isang araw, ang daming kamamatay. Pero tayo, nagising ulit tayo. Ibig sabihin nun, kada gising mo, oportunidad na iayos ang ating buhay. Kada gising mo, it is a chance para magbago, para mag-sorry, para mag-thank you. Kaya alam natin, minsan ang hirap mag-sorry kasi may pride tayo. Pati kami, hindi lahat po ng tao. Pero salamat sa Diyos at pinapaaral, binibigyan niya tayo ng aral na kailangan natin magpakumbaba. Okay? Kailangan natin mag-sorry, kailangan talaga natin magpakumbaba. Dahil ang nagpapakumbaba ay pinagpapala ng Diyos. Pero ang mataas na ang ginagawa ng Panginoon, ibinabagsak ng Panginoon. Okay? Masakit po ang bumagsak. Mas maganda po na hayaan natin na kahit tayo yung agrabyado. No? Ako yung agrabyado na sa akin. Kaya magmamatigas ako. Hindi ako magpapatawad o hindi ako hihingi ng sorry kasi ako yung sinaktan, ako yung trinidor, ako yung inagrabyado. Pero ngayon kapatid, napapakinggan mo ang salita ng Panginoon at ayaw ng Diyos na ikaw ang gumawa ng paraan mo. Hayaan natin na ang Panginoon ang siyang maghiganti. Mas magaling po ang Panginoon na maghiganti. Huwag natin ilagay sa ating kamay ang paghiganti. Alam mo po ang isang benefit ng isang mananampalataya sa Diyos. May pangako po ang Panginoon. Sabi niya, vengeance is mine. Ako ang maghihiganti para sa inyo. Kaya hindi natin kailangan ilagay sa ating kamay. Hindi natin kailangan tayo yung sumuntok o tayo yung gumawa ng masama. Hayaan natin, idulog natin, ipanalangin natin sa Panginoon. At siya mismo ang siyang maghihiganti para sa atin. Okay? Kaya yan po mga kapatid. Paano naman pastora? May isang nagtanong. Sabi niya, nag-attend kasi kami sa isang lamay. Sabi niya, pastora, pwede bang kausapin ang mga patay? Sabi niya, ano naman, okay, dudulog tayo ngayon sa salita ng Panginoon. Kasi yung Biblia po, puno-puno po ng kasagutan yan. Okay? Puno-puno po ang kasagutan ng Biblia. Kasi akala natin na pwede natin kausapin, kaya dinidili natin yung dapat gawin natin habang buhay ang isang tao. Dinidili natin kasi akala natin pwedeng gawin yan kahit napatay na siya. Pero hindi po pala. Ano po ang sabi ng Panginoon? In Deuteronomy chapter 18, I should say. Deuteronomy chapter 18, verse 10 to 17. Okay, ano po ang masasabi ng salita ng Panginoon kapag tayo naman po ay makausap sa mga patay? Wala ni isa man sa inyo ang magsusunod ng anak-anak. Bilangan no, at wag din kayong mangkukulam at mangkukulam. Ayan, mga kasalanan po ang mga ito manggagaway o gumagawa ng mga ginagawa ng mga espiritista at makikipag-usap sa espiritu ng mga patay. At kung titignan po natin sa verse 12, sabi na dito, kinasusok naman ng Panginoon ang sino mang gumagawa ng mga bagay na ito. At ito ang dahilan kung bakit palalayasin ng Panginoon na inyong Diyos ang mga bansa sa inyong harapan. Ano po ang gustong ipaniwatig ng Panginoon sa atin? Ang pagkikipag-usap po pala sa isang patay ay hindi po nakakalugod sa Panginoon. Kasi nasabi naman natin kanina na, wala nang pandemic.
ang mga tao na namatay na. Kaya huwag po pala natin kausapin yung mga patay. Kailan natin kakausapin kung sila po ay nabubuhay. Kaya ang isang mensahe po mga kapatid na gusto po ng Panginoon na malaman natin sa pagkakataon ito is habang buhay po tayo at habang buhay ang ating mga mahal sa buhay or ang mga tao sa ating kapaligiran, gawin na po natin yung kung ano po ang nararapat at maganda at mabuti para po sa ganun ay huwag po tayong magkasala once na sila po ay namatay. Kaya ito po mga kapatid, bakit po ganito ang mensahe natin? Kasi nalalapit po kasi ang undas, at kailangan po natin maintindihan kung ano po ang katotohanan na nakapaloob po sa salita ng Diyos. Dahil ang katotohanan na yan, siyan po ang magpapalaya sa atin. Okay? At ang pagpapalaya po ng Panginoon ay kaakibat pantay. Alam niyo po sa kaignorantihan po kasi natin, pwedeng yan ang maging dahilan para hindi po tayo makarating sa kaharian ng Diyos. Dahil hindi natin pwedeng i-reason out sa Panginoon na, ay sorry Lord, ignorante kasi ako, hindi pa naman kasi nalaman Ngayon kasi nalaman na natin, kaya hindi na po tayo excuse. At sabi niya, mayroon silang pagsasabi dito sa mundo na, sabi niya, ignorance of the law excuses no one. Kahit ignorante ka, kagaya ng isang traffic enforcer, kunwari, yan, yung mga drivers, hindi pwedeng mag-U-turn, Tapos nag-U-turn siya, hinuli siya. Sabi niya, ay sorry sir, hindi ko kasi alam na bawal pala mag-U-turn. Hindi naman sasabihin ng traffic enforcer na, ay o sige, dahil ignorante ka, okay, hindi kita huhuliin. Hindi naman sasabihin naman ng traffic enforcer, ay hindi po sir, kahit hindi mo alam. Dahil yan ay batas, ay mahuhuli ka pa rin, kukunin mo pa rin ang lisensya mo. Ganon din po ang salita ng Panginoon. Hindi po natin pwedeng sabihin kay Panginoon na, Lord, sorry, hindi ko alam Yan, kasi ngayon nalalaman na po natin na may mga bagay po pala tayong ginagawa noon na akala natin ay tama, pero salamat sa Diyos dahil binubuksan niya ang ating mga kamalayan, binubuksan niya ang ating mga isip para malaman po natin ang katotohanan at may pagkakataon po tayong baguhin ang lahat. At kung nagigawa man tayo noon, kagaya ko din, nagigawa din ako dahil hindi ko rin alam. Pero kung napakinggan ko po ang salita ng Diyos na ganoon po pala ang kautusan ng Panginoon, ay isa lang po ang gagawin natin, magsisiko tayo. Pagsisihan po natin na naging ignorante tayo, pagsisihan po natin na nagigawa tayo ng mga bagay na hindi po nakakalugod sa Diyos. At ang pangako po ng Panginoon, kapag ang isang tao ay nagsisisi at nagpapakumbaba, ay papatawarin ng Panginoon at bibigyan niya ng kalayaan, pagpapala at kaligtasan at kapayapaan. Yan lang po mga kapatid ang lesson natin sa umagang ito at sana po mga kapatid, bigyan po natin ng buwang ang katotohanan na narinig po natin. Okay? Na-flash naman po yung mga versikulo. Nakita natin na mismo po sa salita ng Panginoon ay nandoon po ang ating mga pinag-aralan. Salamat po sa pakikinig at wala po kami ibang dalangin para sa bawat isa sa atin kundi tayo po ay lumago at lumalim sa ating pananampalataya para po sa ganun ay makarating po tayo sa kaharian ng Diyos. Salamat po at maaari po bang yumuko tayo muli bago ko po ibalik sa ating MC. Okay, let's pray. Salamat po Diyos sa mga salita na aming napakinggan. Lord, we know that minsan hindi namin ito nalalaman o we ignore your words, O God. Pero salamat po Panginoon sa pagpapahintulot na mapakinggan namin ang katotohanan, O God. Alam po namin na mahirap pong i-break o mahirap pong iwanan o mahirap pong talikuran ang mga tradisyon na aming nagawa noon o mga naipasa sa amin na mga kaalaman o mga pananampalataya, O God. Pero Lord, salamat po dahil binibigyan mo kami ng pagkakataon na makita po kung ano talaga ang katotohanan mula sa iyong mga salita. Wala po kaming dalangin, O God, kundi ang mabuksan po ang isip namin dahil gusto po namin makarating sa iyong kaharian, O Diyos. At wala pong ibang magiging dahilan kung para makarating kami doon, kundi yung sundin lamang ang iyong kalooban, O God. At salamat po dahil sa Bible study na ito ay lumalawak po ang aming kaalaman. I-bless mo, Panginoon, ang mga anak mo na nasa iba't ibang BGNPs, pati din po yung mga wardens at mga officers, Panginoon. Pagpalain mo sila
Cover them with your precious blood, O God. Ilayo mo sila sa mga aksidente, ilayo mo sila, Panginoon, sa mga sakit, O God. We praise you, pinupuri ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samang dalangin. Amen and amen. God bless you po,